Wala po tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-reaction update page. Pagkikinggan, magre-react lang po tayo dito nga sa naging pahayag ng former Secretary Justice na may mensahe kay BP Sara. Hindi lang ho yan mga ka-update. May mensahe din ho tayo dito nga kay Attorney Kopman na meron na naman ho siyang, alam niyo na ho, sinabi niya ho kasi mga ka-update na makakalabas daw si Pangulong Duterte. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. React na ho tayo, magkomento, mag-react ng sabay-sabay. Kaya mga update, wala na hong paligoy-ligoy pa. Itong post ni MG Kiambao Reyes, sinare niya, pinost niya dito ang medyo mahaba-habang pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Jimenez Tiham tungkol sa mga paninira laban kay BP Sara. Ito, the recent so-called Madriaga Affidavit is the imagined orchestrated equivalent of the damning inculpatory Saldico revelations. A political smear against BP Sara by installment. I wonder what political narrative will come next, leading to another impeachment complaint next year. The political opponents of BP Inday Sara Duterte really fear her, not because she is a monster, but somebody who will destroy them if she becomes president. I didn't realize that BP Sara was that formidable and daunting. Even corrupt politicians are afraid of her. Political enemies seek to destroy her even by ignoring and closing their eyes to the Ito lang mga ka-update ha. Bakit ho kaya nila ginagawa yan? Tanong ko lang ho. Unang-una ho kasi sa lahat mga update, si BP Sara ho, malinis ho yung loob sa mga Pilipino. Malinis ho yung panunungkulan sa mga ating kababayan. Tignan niyo ho yung ginagawa sa kanya. Binabaliktad ho siya, sinisiraan, binubueltahan ng admin ni Marcos para lang hindi makaluklok at para ma-impeach ho by next year. Kasi mga kabit, this February, pwede na hong ma-impeach na naman si BP Sara. Kaya ito tingin ko, itong mga congressman dyan, dahil nakikita nila, matunog na naman yung pangalan ni BP Sara, mag-iisip-isip na ho yung mga yan. Panigurado at panigurado, marami hong babaliktad sa Marcos Jr. na yan. Bakit to kasi, sumusobra na ho sa Coca-Cola. Na overdose na itong si Marcos Jr. Kada salita niya ho mga kabit, gumaganyan na ho yung bunganga niya. Hindi na ho natin mawari na naging ganyan. Naging ganyan ho yung ating bansa, pabagsak yung ekonomiya, pataas ng pataas yung pamilihin. Kaya si BP Sara ho yung pinipilayan, si Senator Bato, si Senator Bongo, si Senator Marcoleta. Yan ho yung mga pinag-iinitan. Para lang ho ma-impeach si BP Sara. Kasi uumpisahan din nila yan mga update sa mga minority. Sila Sen Alan. Yan ho yung mga gusto nilang tanggalin sa Senado. Sino pa ho? Yung mga majority nun, pag naghari, mai-impeach ho si BP Sara. Kaya gigil na gigil ho sila. Katulad na lamang mga kapatid, di ba? Pinakita na ho natin na itong civil society, maghahain ng plunder, grab kay BP Sara. Ganyan ho kang kakapal yung pagmumukha ng mga yan. Pero itong si Marcos Jr. na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, wala ho sila sinasabi. Wala ko silang sinasabi. Sa COA report, may 4.5 billion confidential funds si Marcos Jr. Pero wala rin silang masabi. Itong 125 million na confi funds ni BP Sarang pinambanat niya sa mga nagre-recruit ng mga NPA, yun ho yung pinag-iinitan nila. Pero yung may 4.5 billion na confi funds, wala ho silang masabi. Nananahimik ko sila. Yung mga nagnakaw ng billion sa flood control, may mga nasawi tayong kababayan sa Cebu. Wala ho silang masabi yan. Wala ho sila, tahimik ho sila. Di ba? Pagdating kay BP Sara na 125 million, marami na naman ho silang binibuelta. trillion pesos mass corruption in the budget perpetrated by the present administration aligned with her political enemies. The massive black propaganda against BP Sara
makes her a person who is daunting and overwhelming. She is really a person to be reckoned with, a great asset for a national leader. BP Duterte really has guts and courage to face this kind of challenge. A great opportunity to show that she is far better than the rest. Just like great heroes and saints who first have to undergo pain and suffering before achieving fulfillment. She might ultimately emerge as the courageous Saint Joan of Arc, destined to save the Philippines. Ganda naman ito. God always finds a way to correct imperfections and punish wrongdoings. God will never abandon our country and lead us astray. May God bless our country on the road to righteousness and salvation from corruption and bad governance. Yan, Supreme Court Justice Tiham. Salamat po, Justice Tiham, sa inyong nakakapagdamdamin ng mensahe kay BP Sara. It's a show of support to our beloved Vice President. Agree ako dahil ito, pagsubok lang ito kay BP Sara. Yung kaibigan ko kanina, si Chris Torres, nag-message siya. Sabi niya, General, ang daming mga papeles, mga supporting documents sa isasampa nilang plunder case laban kay BP Sara ngayong araw. Kawawa naman siya. Sa isip ko lang na, yes, sa ngayon, parang kawawa si BP Sara. Kaya lang, meron akong hinahawakang versikulo sa Biblia. Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Naisip ko kasi, bakit hindi pa nagtumakbong presidente si BP Sara noong 2022 na pwede naman sana, dahil siya talaga ang leading candidate sa lahat ng surveys. Bongbong Marcos malayo, sumusunod lang kay BP Sara. Kayang-kaya niyang talunin si Bongbong Marcos kung tumakbo lang sana, kasi nakaupo si Tatay Digong nasa kanila ang machinery. Bakit inalaw ng Panginoon na nag-slide down si BP Sara, naging Vice President at Presidente si Bongbong Marcos? So, opinion ko lang ito. Inalaw niya para ito lang, matestingan si BP Sara. Trial sa kanya ito. At he is facing the challenges in her political career with flying colors. Makikita, hindi siya natataranta Ito, I don't know kung nasa Netherlands pa rin siya ngayon. Basta alam ko, a few days ago, may nakikita akong post. Doon, lumalabas siya sa detention facility. Binibisita niyang kanyang ama. Napakahirap yun. Yung tatay mo, nakulong sa napakalayo, bibisitahin mo. Kaya lang, ayan, ito nung bago pa nakulong si Tatay Digong, sabi ni BP Sara na nagpapasalamat siya at nakulong si Tatay Digong dahil naging mas maayos yung relasyon nilang mag-ama ngayon. Kasi nung una, hindi sila masyadong, they are not in good terms nung una. Kaya nga,
Gustong suwayin ni VP Sara si Tatay Digong kaya ayaw niyang kumandidato na presidente. Gustong-gusto ni Tatay Digong nga siya ang papalit sa kanya. Ayaw ni VP Sara. O ngayon nga, nangyari. Yung tao na sinuportahan ni VP Sara para maging presidente, yun pa ang tao na nagpakulong sa kanyang tatay. Di ba ang hirap nun? Yan kasi mga ka-update, noon pa lamang nga, sinabi na ho ni Manong Chavit ito mga ka-update na kung magtatapat nga si BP Sara tsaka itong si Bobong Marcos, hindi ho mananalo. Ayam nyo na ho, si Marcos Jr. kasi malakas ho yung tindig ng mga Duterte. Matunog na ho talaga yung pangalan nila. Nakita naman ho natin kung paano namuno si former President Rodrigo Duterte. Talagang minahal niya yung taong bayan, pinaayos niya yung Pilipinas. Pero ngayon, sinabi naman kasi nung magkakampi ho sila, si Pangulong Duterte talaga mga tutol ho dito na maging magkampi sila. Gusto ni Pangulong Duterte labanan ni BP Sara si Bongbong Marcos. Ang kaso nga nagtandem ho sila. Yun lang ho yung naging mali nitong ating BP na nagtiwala sa isang magnanakaw. Diba? Yun dun ho tayo nahihinayang na nagtiwala si BP Sara sa nagnanakaw na isipin nyo na ho yung taong ito ipapakulong yung tatay niya. Ganyan ho kawalang hiya yung mga gumagamit ng Coca-Cola. So ngayon, kaliwat kanan, ang mga paninira, walang tigil. Grabe yung Ramil Madriaga na yan. Kaya lang, lumalabas din yung kautsu-utsuhan ng kabilang kampo. Yung grabing, gagawa naman lang sila ng kwento, hindi pa nila pinag-isipan. So, salamat po, Justice Noel Tiham, sa suporta nyo sa ating minamahal na BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa Ayun nga mga ka-update. Susunod naman ho natin itong kay Atty. Kaufman na ito nga ho, meron ho sinabi na ayan, pakinggan na lang din ho natin dito kay General's Viewpoint. action opinion itong video posted by UNTV. Pahayag ni Atty. Kaufman, ang abogado ni Tatay Digong. Medyo good news ito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi ni Atty. Kaufman, meron pang pag-asa na makalaya si Tatay Digong galing sa pagka-detain sa ICC Detention Facility. Ito, pakinggan natin ang balitang ito. Nanggi ni Attorney Nicholas Kaufman ang aligasyong nabigo ang defense team sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ikiniit na ginawa nila ang lahat ng legal na hakbang para mapalaya ang dating Pangulo. Ito ay kahit alam nilang wala pang sino man ang napapalaya sa ganitong uri ng kaso at magiging miraculous event anya kung mapapalaya ang dating Pangulo. Gayunman, tiniyak nitong nananatiling aktibo ang mga mosyon ng depensa at mayroon pa silang pagkakataong magtagumpay sa kanilang long-term legal strategy. Sa ngayon, natanggap na ng defense team ang medical evaluation sa dating Pangulo at nakatakdang magsubite ng observation sa korte ngayong linggo ukol dito. Tiniyak din ni Kaufman na nasa maayos na kondisyon si Duterte sa detention center at mahigpit na minomonitor ang kanyang kalagayan bilang bahagi ng medical and humanitarian standards ng ICC. Bagamat mananatili sa ICC ngayong holiday season, hinimok ni Kaufman ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipakita ang kanilang suporta sa mapayapang paraan at igalang ang proseso ng korte habang patuloy nilang pinagsisikapan na maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. That I failed big time? I think that's a bit of an exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. We did our best, but as I said, it doesn't mean that in the long run we don't have the chance of succeeding, bringing the former president, back home to the Philippines. Wow! In the long run. Hindi ako nawawalan ng pag-asa.
makakalabas si Tatay Digong, kasama siya sa aking dalangin araw-araw. Ang may specific timeline ako na idinudulog sa Panginoon na by 2028, bago mag-upo si BP Sara bilang presidente sa Malacanang, ang dalangin ko, masaksihan ni Tatay Digong. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang labanan ngayon dito sa yung medical expert evaluation. Kasi yung October 23 na confirmation of charges sana ni Tatay Digong hindi natuloy dahil ang motion ng defense is Tatay Digong is unfit to stand trial dahil sa mental health niya na basta hindi niya nakaya kasi physically mahina, masakiton, and then pag-iisip, emotional, nalulungkot. So nagkaroon ng debate yung mga doctors na nag-examine hanggang nagkasundo defense at saka prosecution na may tatlong doktor na susuri, expert. So, tapos na ang pagsusuri ng tatlong doktor at ito na ngayon ang idudulog sa korte. Ayun na nga mga kabdit, ito ho kasing check-up ni kay Pangulong Duterte, sa neuro ho yan sa utak. Tinitignan ho kung kaya pa ho, kung physically fit or mentally fit pa si Pangulong Duterte. Kasi alam naman ho natin matanda na si Tatay Digong, nasa 80 years old na ho yan, kaya mali-mali na ho. Kailangan pa ho ng assistance para maglakad kasi nga tumutumba na ho yan. Kaya ito, yung pinakahihintay ho natin kung physically at mentally fit ba ang Tatay Digong natin. Kaya kung hindi naman ho siya, hindi ho siya pipilitin dyan, lalo't lalo na siya pa lamang ho yung pinakamatandang lilitisin sa ICC. Hinihintay lang ho natin kasi lumabas na yung resulta, binigay na ho yun sa judge. Ang hihintay ho natin, i-public netong si Attorney Kaufman. Kaya ako, kung favorable ang opinion ng tatlong doktor, okay, dalawang doktor, majority, at sinasabi ng medical expert na Duterte is not fit to stand trial anymore. Wow! Pabor yan sa kay Tatay Digong kasi kung hindi na siya fit for trial, what for na ikulong siya dyan? Hihintayin nilang mamatay ang dating presidente sa loob ng kanilang kulungan, itong ICC. To me, isang basihan yan na palabasin si Tatay Digong kung ang mga doktor magsasabi lang na unfit na siya for trial. Okay, so hintayin natin. Let's wait for miracles. So, in case naman, nasasabihin ng doktor, ang sinabi ng mga expert is, Duterte is still fit to stand trial. O yun, tuloy na ang confirmation of charges. So, another strategy na naman yan ng mga abogado. Ako, nakasubok na ko niyan. Yung legal battles na ganyan. Ay, sos, I tell you, diskarte talaga ng abogado. Pag magaling ang abogado mo, makakalusot ka sa mga trials na ganito. Kaya ako, may tiwala ako kay Attorney Kaufman. Meantime, ipaubayan na natin sa Diyos ang kalagayan ng ating minamahal na Tatay Digong. Ituloy lang natin na ipagdasal. At ang ating focus ngayon na suportahan ang ating minamahal na BP Sara kasi natuloy na yung pagsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman sa paggamit ng 600 million plus na confidential funds. Yung
as Vice President and as DepEd Secretary. Yun yung basihan ng kanilang isinampang kaso na plunder, graft, malversation, something like that. Kaya lang, mabuti mayroong magaling na abogado si Attorney Arnel Valera, nakabase sa US. Nagbigay siya ng magandang paliwanag, kaya naintindihan ko, wala. Ano ito? Political noise lang ito. So, the more na lalantad o lulutang yung galing, yung tibay ng dibdib ni BP Sara sa pag-undergo ng ganitong kaliwat ka ng kaso, batikos, paninira sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ayun nga mga ka-update, kung meron ko kayo nag-reaction na opinion sa naging pahayag na itong si General's Viewpoint patungkol kay BP Sara doon sa former SC at dito kay Attorney Kaufman, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.